Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Okay, our gospel reflection for today, the parable of a rich fool, taken from Luke 12, verses 13 to 21. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Someone in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do, for I do not have space to store my harvest?" And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods, and I shall say to myself, 'Now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry.' But God said to him, 'You fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong?' Thus will it be for the one who stores up treasure for himself, but is not rich in what matters to God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So sa akin yung possessions, yung word na Possession. possessions. Kaya yun yung napili ko kasi dito pinapakita talaga yung halaga ng possession. So kaya in-explain dito ni Jesus na ano yung dapat bigyan mo ng halaga. Ako yung greed. Kadugtong yan ng possession. Ang greed kasi rito, yan yung sinasabi na ipon ng ipon, nakaproblema nga siya kung paano niya iipunin yun, di ba? So sabi, "You fool," yan ang sabi ni Jesus. That means it is not good, yung kanyang ginagawa. And then, bandang huli, ang sabi ni Jesus, kanino mapupunta yung iniipon mo? Hindi sa'yo talaga yun. Kasi hindi mo naman madadala yan sa langit. So yung greed comes with possession normally. So magkasama talaga yon. Okay, so yung message dito sa atin ni Lord is how do we look at our possessions? Kaya nga naalala ko no, wala dito pero naalala ko to sa mga dating teachings, yung sinasabing happy is the poor. No, yung happy is the poor. Normally kasi pag sinabing poor, walang possession yun eh. Kaya pala sinabing happy. Kasi pag may possession ka, nagkakaroon ka ngayon ng greed. Parang yan yung sinasabing you cannot love both God and money. Kasi pagka pumasok na yung mga possessions na ganyan, yung mortal being natin, no, hindi matanggal yung comfort. Kasi pag may possessions, andun yung comfort ng katawan. Siyempre, mag-abroad, kumain ng masasarap, mga mamahalin, mga ganon, ano. So, parang yung sakripisyo, parang ayaw natin gawin. Pero pagka mahirap ka, no, hindi mahirap magsakripisyo kasi mahirap ka na eh. 'Di ba? Kaya talagang totoo yung sinabi na happy is the poor. Ngayon dito, sa sinasabi ni Jesus na yung possessions, pinapakita niya sa atin na wag natin ibigay yung buong buhay natin sa possessions. Kasi, biro mo sinabi niya dito, di ba sabi niya dito, tatago ko yung mga pera ko, yung mga ano ko.
Tapos magre-retire na ako para tuloy-tuloy na ako. Pero hindi niya alam, bukas pala mamamatay na siya. Mm. Di ba? So, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. So, dapat, parang sabi ni Jesus, isipin mo na lang, kung mamamatay ka, saan ka pupunta? Yun ang pag-ipunan mo ng posesyon. Yan, hindi naman niya sinasabing huwag mong gamitin yung possession mo. Pwede, pero mas bigyan mo ng halaga yung possession mo para makapunta ka sa langit. Hindi yung para yumaman ka. Yun. Para sinasabi mo, honor your God with your possessions. Yeah. Parang ang gospel dito is talking about greed. No? Itong greed kasi is one of the capital sins. So tingnan natin yung mensahe. Parang nakikita akong mensahe rito. You can manage your possessions, but do not let your possessions manage you. Yan. Ibig sabihin, ang nagkokontrol na sa buhay mo ay yung possessions mo. So yun, medyo mabigat yung ano yan eh. Kung intindihin natin, yun yung sinasabi ng ating Panginoon dito. Hindi naman masama na meron kang mga naiipon, but ano ang plano mo ron sa iniipon mo? Yes. If that yung iniipon mo is really for yourself, para yung future mo, para secured ka na, yung tinatawag nila na financial independence, medyo delikado yan. Hindi naman masama that you try to possess, but how would you plan to do with that possessions? Kung yung possession na yan ay para sa sarili mo lang, that's not good para kay God. No? Nga sabi niya, anong mangyayari doon sa iniipon mo para sa sarili mo? Bukas baka kukunin na kita eh. Kanino ngayon mapupunta yung possession mo? So that means parang walang worth yun because anytime God will take you. Ano? Tayo, natutunan natin yan. Ako mismo, nung magkaroon ako ng family, gusto kong maging milyonaryo. Ang iniisip ko, maging milyonaryo para secured na yung buhay namin. So, naaalala ko talagang bandang huli ang nagmamanage sa akin yung goal ko na maging milyonaryo. So that yung time ko para sa pamilya, ginugol ko ron sa mga activity to collect or palakihin yung aking mga possessions, yung yaman. Ano nangyari? Nasira ang pamilya. So now, sabi ko pa noon, para sa pamilya. No? Pero and yet, yun ang naging cause para masira ang pamilya. Naging workaholic. Ang naging cause din noon is my desire. Oo, yun nga. Di ba? So talagang yung desire, ang pinaka-root cause no lahat ng mga ginagawa mo, minsan sinasakripisyo mo yung dapat na time mo sa pamilya or yung other na mas importante like yung aking mga religious activity. Yan, sinasakripisyo rin yan. Eventually, lahat tayo matututo rin yan eh. Na talagang hindi maganda yan. Let's try to be mindful. Sabi nga ni Jesus take care, greed na nandyan sa iyong puso. Hindi ako kasi nagtrabaho kaya hindi ko naisip yun. Umaasa lang ako sa nagbibigay sa... Oo. Kaya hindi importante sa iyo yung wallet, no? Oo, wala akong wallet. Sa malas na yung mag-snatch ng bag ko, walang laman. Okay, so See you again tomorrow in our coffee time with God. amen.